Kamusta po ang bawat isa? Mas mabuti kaysa dati. Amen po. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At ganun din po sa ating mga nanonood online. Good evening po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtutok at pagsama sa ating gawain. Ang sabi nga po sa Psalm 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga ang ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Tunay nga ang sarap sa pakiramdam na may ganitong gawain. Once in a week, tayo ay sama-sama nagkakantahan, nagpapalakasan, sumasamba at nananalangin sa ating Diyos na buhay. Kaya po tayo po tumayo at hinihilingan ko po si Sister Cecil para sa ating opening prayer. At susundan po ito ni Brother Aga para sa ating pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y manatili sa pagtayo at yumuko, pumikit at lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po sa opportunity na meron po kaming gawain na ganito na pulong panalangin. Tunay nga po, Ama, maraming salamat sa isang linggong nagdaan, sa mga ginawa mo sa bawat buhay ng isa sa amin. Panginoon, patuloy po, tinataas ko po ang gawain ngayong gabi. Patuloy po, Ama, na ang iyong anak na gagamitin, na daluyan ng iyong salita ngayong gabi ay patuloy po na ingatan at pagpalain mo po na ma-deliver niya po ano yung revelation na nais mong ipahatid sa bawat isa sa amin. Ganun din po yung mga nanonood sa FB Live, patuloy po na tumuto kayo at nawa, patuloy na anuman ang marinig at mapag-aralan natin ngayong gabi, patuloy po na isabuhay ng bawat isa sa atin. Tunay nga po, Ama, napakabuti po niyo sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat sa mga biyaya, sa pag-iingat at gabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang samot na langin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po tayo po ay umawit sa ating Panginoon at awitin po natin ang Trading My Sorrows. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. Persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. For His joy gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. Joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord,
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi po sa Acts 10, verse 36, you know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Tunay nga po na kahit may pinagdadaanan tayo, may mga pagsubok sa buhay, ayun po yung ginagawang way ni Lord para i-mold niya tayo, para mag-glorify siya, para mas lalo natin siyang mapapurihan. So, yung next po nating kanta na Lord of All, gawin po natin itong prayer ngayong gabi na sabihin natin sa Panginoon, I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you are Lord of all. I surrender. I will heal and I will bow down. I will live. I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. And I will worship. And I will worship. And I will praise. I will lift up. I will sing you all the glory and all the honor. To
ito ay sabihin natin sa Panginoon ng may pagpapakumbaba, may willing na matuto. Dahil sabi po dito, here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Tunay nga, Panginoon, na patuloy kaming magpapagamit sa inyo, Panginoon. Kahit madaming pagsubok, madaming pinagdadaanan, Panginoon. Patuloy kaming magpupuri, magpapasalamat sa inyo. Kaya ito pong aming awitin, Panginoon, ay binabalik po namin sa inyo bilang papuri at pagsamba, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong oras naman po, tayo ay magpapasalamat at magte-testimony. Alam kong lahat tayo, sa bawat oras, sa bawat araw, ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen po? Amen. Kaya lahat po tayo mag-share. Hindi po dito sa harap, kundi po dyan sa inyong mga upuan. So, ang gagawin ho natin, yung bench sa harap at sa sumunod na upuan, paghaharapin po natin yan. Ganun po. And meron po tayong ilang reminder. Ayan. A, B, C, D. So, yung A, kailangan po accurate. It means tama, walang labis, walang kulang. Brief, hindi po siya mahaba. Huwag ho kayong magkukwento. Yung i-summarize lang po natin. And then, yung C, Christ-centered. Be aware po minsan, sa sobrang excitement natin, sarili minsan natin yung nape-praise or yung ibang tao. Kailangan po, ang Diyos lamang po. And then D, do not preach. Wala ho magsisermon. Okay? And then, pagkatapos po yung mag-sharing time, ng pasasalamat at testimony, humiling po kayo
mag-request po kayo ng isang tao mag-pray sa group ninyo for Thanksgiving. And then pagkatapos po nun, bumalik po tayo sa ating upuan. Wala pong maingay, wala pong magtatawanan, wala pong mag-uusap. Hintayin po natin ang ibang grupo na matapos. Ganun po. So, start na po tayo. Meron po tayong 15 minutes para po matapos.
Doon tayo tapos na. Akin po tinatawagan si Sister Rica para sa ating Thanksgiving prayer. Tayo po'y manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagpapala niyo sa amin, sa pag-iingat niyo. Salamat po sa mga pagsubok na pinagkakaloob niyo sa amin at doon namin nakikita kung gaano kayo kabuti sa aming buhay. Salamat po sa pagkilos niyo sa amin. Lord, we praise you and we glorify your name. Lord, maraming salamat po na kayo ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kayo ang Diyos na may-ari ng aming buhay. Salamat, Lord, na sa anumang dinadaanan ng aming buhay, Panginoon, parati kayong nandyan. Parati kayong gumagabay, nag-iingat, nagpo-provide, nag-heal, at yumayakap sa amin. Kaya ang papurit pasalamat ay sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Sister Rica. Ang sabi po sa Psalm 119, verses 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa English, your word is a light unto my feet and a light into my path. Sa dahong ito ngayon, tayo'y makakapakinig ng salita ng Diyos. Ihanda na natin ang ating mga tenga, ang ating mga puso, ang ating mga isip. Ito ay dadalin ng ating gwapo at fresh na kapatid na si Pastor Ayan. Thank you po, Ma'am Rosel. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pa rin pong pasasalamat sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, pagdating po sa isang sitwasyon, meron pong dalawang uri ng tao. Una, ugaling unbeliever. Ang pangalawa, ugaling believer. Ulitin ko po, pagdating po sa isang sitwasyon, meron pong dalawang uri ng tao. Ugaling unbeliever at ugaling believer. Although, ang pagkalungkot, ang pagkabalisa, yung yung stress na meron tayo or negative thinking, normal po yan sa isang tao dahil ang isang tao ay emotional being. Ibig sabihin, may pakiramdam, kaya normal na tayo ay nalulungkot at normal din na tayo ay sumasaya minsan. Kaya may mga taong nasasaktan kapag hindi napagbibigyan or nabibigyan. At meron ding mga taong masaya kapag sila'y nabibigyan at napagbibigyan. Emotional being. Pero, meron po kasing pinagkaiba itong dalawa. Yung ugali ng isang unbeliever sa ugali ng isang believer, lalong-lalo na pagdating sa mahihirap na sitwasyon ng buhay. Ulitin ko po, merong pinagkaiba ang isang unbeliever at ang isang believer pagdating sa mabibigat na sitwasyon sa buhay. Ang pinagkaiba nilang dalawa, una, ang isang unbeliever, majority ng kanyang emosyon, okay? Majority ng emosyon ng isang unbeliever ay nakasalalay sa kanyang sitwasyon. Sobrang saya pag meron, sobrang lungkot pag wala. Masaya pag okay, hindi din masaya pag hindi okay. Ibig sabihin, nakabase sa sitwasyon ang kanyang emosyon. Pangalawa, alam niyo po mga kapatid, majority ng buhay ng isang tao ay kalungkutan. Naniniwala po ba tayo na majority ng buhay ng tao puro malungkot? Hindi ko po kayang sabihin kung ilang percent, pero majority talaga ng buhay ng isang tao more on kalungkutan. Siguro kahit ibase natin ngayon sa buhay natin, sa tingin natin ano po ba ang mas marami? Yung malungkot na part or yung masayang part? Mas marami pa rin yung malungkot. Ewan ko lang sa iba, kung mas marami yung sa iba, mas marami yung masaya sa kanila,
blessing na yun ni Lord para sa kanila. Kaya natin masasabi na ang buhay ng isang tao, majority kalungkutan. Kasi more sa Bible, makikita natin sa Bible, usually ang encouragement is be joyful, have faith in God. So nagpapakita talaga siya na majority ng buhay natin talagang malungkot. Kaya yun din po yung nagiging buhay ng mga unbeliever. So ang pinagkaiba ng unbeliever pagdating sa mga problema, masyado kasi siyang nabababad doon sa negative side ng kanyang buhay. Ang isang unbeliever, mabilis masaktan, pero sobrang tagal makamove on. Ibig sabihin, mabilis siyang nahuhook sa negative side ng buhay, matagal naman siyang nakakaalis doon sa negative na side na yon. Yun yung problema ng isang unbeliever. Mabilis siyang nahuhook sa isang negative, pero nahihirapan siyang umalis agad doon sa negative na state ng kanyang buhay. At minsan, kung makakapasok man siya doon sa positive na side ng kanyang buhay, mabilis din siyang nakakaalis doon sa positive kasi siya ay nakafocus lagi doon lamang sa negative side ng kanyang buhay. Ibig sabihin, limited yung access ng kanyang happiness. Kaya kung maaalala natin yung message nung nakaraan sa Psalm 37, ang focus ng joy ng isang unbeliever ay nasa bagay, wala sa Diyos. Kaya ang buhay nila puno ng paghihirap, puno ng kalungkutan. That's why we can say that their joy is limited. Kaya ang tanong, tayo po ba ay katulad ng isang unbeliever? Mabilis masaktan, matagal makarecover. Minsan na lang sumaya, mabilis pang mawala. Tayo po ba ay isang unbeliever? While on the other hand, ang encouragement naman ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya ay ito. I know we are familiar with this verse. Ito ang kanyang encouragement. 1 Thessalonians, nandiyan ba? 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ang sabi ni Pablo, sa lahat ng mga mananampalataya, always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Jesus Christ. Sabi ni Pablo, tayong mga mananampalataya, magalak tayo lagi. Lagi palagi kayong manalangin, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, meron talagang malaking pinagkaiba ang buhay ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Merong malaking pinagkaiba ang paano mag-respond ang isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Yes, kahit tayo ay Christian, yes, we are still emotional being, pero merong pinagkaiba ang taong na kay Kristo na doon sa mga taong wala pa. Na ang isang Kristiyano, hindi dapat nakabase sa sitwasyon ang kanyang emosyon. So there should be a change or difference for those who are belong to Christ. Kaya nga kung ang isang unbeliever na puno ng takot, ano ang sinasabi ng isang mananampalataya? Kung ang isang unbeliever ay laging natatakot, anong sinasabi ng mananampalataya? Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for I am with Christ Jesus. That's the difference between the two. Pag wala ng pera ang isang unbeliever, anong sasabihin niya? Ayoko na. Pero ang isang mananampalataya, anong sasabihin niya? God will provide. That's the spirit. That's the difference between the two. Ang encouragement ni Pablo, sa taong may Kristo na, sabi niya, be joyful always. Tignan nyo nga yung katabi nyo kung joyful ba yan. Malalaman mo naman yan kung Christian yan, kung joyful always, sabi ni Pablo.
Sabi ni Pablo, never stop praying and be thankful in all circumstances. Sa lahat ng panahon dahil ito ang kalooban ng Diyos sa inyong mga nakipag-isa na kay Kristo. Sinasabi ni Pablo na bilang tao, pwede pa rin tayong masaktan. Bilang tao, pwede pa rin naman tayong mahirapan, pwede pa rin tayong ma-discourage, pero hindi na katulad dati na wala tayong ibang maaasahan. Ngayong tayo ay na kay Kristo na meron na tayong pwedeng asahan sa lahat ng ito. Ang sabi ni Pablo, sa lahat ng mga Kristiyano, magalak kayo. Be joyful. Manalangin, magpasalamat sa lahat ng panahon. Pag sinabi po natin kasing magalak, manalangin, magpasalamat sa lahat ng panahon, hindi po ito tumutukoy sa current nating situation. Natural, kung ibabase natin sa sitwasyon, kung ibabase po natin sa sitwasyon ng ating kaligayahan, mahirap po talagang lumigaya ng walang laman ang tiyan. Kapag tumawa ka ng walang laman ang tiyan, baka iba rin ang isipin sa atin ng tao. Kung ibabase natin sa sitwasyon ng ating pasasalamat, mahirap po talagang magpasalamat, lalo na kung hindi maganda ang pangyayari. Mahirap naman po na sabihin natin, salamat dahil namatay ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Salamat dahil nawalan ako ng trabaho. Salamat dahil binagyo kami. Hindi po natin kayang sabihin yung mga kapatid. Bakit tayo nagpapasalamat? Bakit sabi ni Pablo magpasalamat ka? Hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil kay Kristo. Alam natin, lahat magiging mabuti sa lahat ng taong na kay Kristo. Ang encouragement po sa unang Tesalonica ay hindi situation-based. Hindi ito tungkol sa pasasalamat sa sitwasyon o hindi magandang pangyayari sa buhay ng tao, kundi yung makita natin yung katotohanan na anuman ang sitwasyon na meron tayo ngayon, may kakayanan tayong maging maligaya, magpasalamat dahil alam natin that in Christ Jesus, we already won the victory before the battle starts. Hindi pa nagsisimula yung ating laban, alam na natin na tayo'y panalo na pag tayo ay na kay Kristo. Ang kalooban ng Diyos, maging masaya tayong lahat. Maging mapagpasalamat. Kasi Jesus already won the victory when Jesus died on that cross. Mahirap naman po kasi mga kapatid, na nag-sacrifice si Jesus Christ doon sa cross para lahat ng maniniwala, magtitiwala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na maligaya, tapos tayo, iiyak-iyak lang tayo dahil lang sa love life. Mahirap naman na nag-sacrifice si Jesus Christ, namatay siya sa ating lahat. Tapos, iiyak-iyak lang tayo dahil hindi updated yung ating phone. Outdated ng 1 taon lang. Nakakahiya naman sa kay Jesus Christ na nag-sacrifice para iyakan natin ang mga bagay na hindi naman dapat iniiyakan. Clearly, this is not the will of God. Sa totoo lang, ayaw ni Lord na tayo'y nalulungkot. At mas lalong ayaw ni Lord na tayo'y nalulungkot ngayon dahil pinagbigyan niya yung isang bagay na gusto natin na alam niyang ikakasira natin. Kaya balikan natin yung encouragement. Be joyful and be thankful kasi nag-intervene si Lord. Be joyful and be thankful kasi hindi niloob ni Lord yung isang bagay na hiningi natin because whatever He decides, this is His will for us. Sigurado po yan. Na dapat maisip natin, matuto tayong magpasalamat kasi alam natin na kapag tayo ay na kay Kristo, na kahit ano man ang mangyari, either good or bad sa ating paningin, we have the reason to rejoice kasi if it is from the Lord and we are in the Lord, the result is always good. Usapang katotohanan mga kapatid, sino dito ang nagtiwala kay Lord
pero hindi naging maganda ang resulta. Sa tingin ko, wala namang magsasabi sa atin ng yes, ako po. Alam niyo mga kapatid, if our principle is only rooted in God's Word, babaguhin ito ang ating pananaw sa mga bagay-bagay. Matututunan natin na ang lahat ng bagay nangyari at mangyayari ay para sa ikabubuti ng lahat ng nagmamahal sa Diyos. Yung tipong naiisip natin ngayon na kapag napasa atin ang bagay na nais natin, kapag napasa atin ang bagay na nais natin, God allowed it for us to grow. Kung ang bagay naman na ito ay hindi napasa atin, still, God allowed it for us to grow. Parehas lang. Different answer, but the same result. But rest assured, mga kapatid, good results will be always good for those who love the Lord and are called according to His purpose. Kaya yun yung encouragement ni Paul, be joyful always, magpasalamat, hindi sa sitwasyon, kundi dahil sa katayuan na meron tayo ngayon. We are in Christ Jesus. Tayo ay na kay Kristo. At walang bagay na nangyayari at mangyayari sa buhay ng tao, lalo na kung ang isang tao ay na kay Kristo, na hindi papanig sa akin at sa inyo. Tandaan po natin mga kapatid, ang kaligayahan ng tao wala sa sitwasyon at wala rin sa mundo, kundi na kay Kristo lang. Therefore, be joyful, be prayerful, be thankful, for this is the will of God for you, who is in Christ Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor Ayan. Magandang reminder po at isang maganda karakter po sa isang Christian. Truth Christian. Be joyful, be thankful, and be prayerful always. Ngayon po ay dumako na tayo sa ating prayer time. Ang sabi po sa unang Thessalonica, chapter 2, verses 1 to 3, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari, ang may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng tahimik at payapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos nating tagapagligtas. Tayo po ay mag-count from 1 to 5. Mag-groupings po tayo. Sige po, dito po tayo mag-start. 5. Okay po. Sige po, lahat po ng 1 dito sa part na to, 5 po. Then 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, and 5.
ipanalangin din po natin ang ating mga sarili. Kumuha po tayo ng prayer partner after po.
Tapos na po ba ang lahat? Sige po, pwede na po tayong bumalik sa ating mga dating upuan. Sige po, bumalik po tayo ng tahimik sa ating mga pwesto. Almost done na po tayo sa ating program. Pakipasa na lang. At habang pinapasa po natin ang ating offering bag, announcement po for next week, participant po, December 3? 3. Okay, December 3. Ang speaker po natin muli ay si Pastor Ian Fuentes. Ang presider po natin ay si Sister Lyra Gomez. Ang ating song leader ay si Sister Jasha Bautista. Pray and fasting po tayo next week. Ang naging offering po natin ay 704 and attendance po ay 54. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin para sa ating offering. O aming Ama, maraming pong salamat sa mga kaloob na ito. Patuloy kang papurihan sa bawat isa at gamitin mo po itong mga kaloob na ito para sa ikalalago ng iyong tahanan. Pagpalain mo rin po ang bawat isa at bigyan mo po kami ng pusong mapagbigay. Remind us always, Lord. Purihin ka, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Meron po bang announcement? Kung wala na po, tinatawagan po si Pastor Ayan para po sa ating closing prayer. Maraming salamat po, Sister Rosel. Maraming salamat sa nag-prepare ng ating snacks ngayong gabi. Ang ating pong snacks ay sopas. Maraming salamat kila Alvin at Annabel na siyang nagpe-prepare every Wednesday. Announcement po, meron pong practice ang best group ngayon after ng prayer meeting. May practice daw po kayo, sabi ni Mabel, ang leader si Mabel tsaka si Roshen. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating closing prayer.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy po naming ipinagpapasalamat ang Wednesday na meron kami kung saan kami ay sama-samang nananalangin para sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat din sa patuloy po ninyong reminders sa amin na ang buhay naming ito na nasa inyo na ay aming ipagpasalamat at aming ikagalak. Dahil hindi lahat ng tao ay mayroong ganitong opportunity sa buhay na mayroong Panginoong Kristo sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagbubuklod sa pamilya ng Baliwag Alliance Church. At sa diwa rin pong ito, nais din po naming ipaabot sa inyo ang aming dalangin para sa nalalapit po naming Thanksgiving ngayong Sunday. Ang aming dalangin, Panginoon, yung inyo pong presensya na makasama namin at maging mapagpala din po kami sa lahat po ng mga a-attend. Naway ma-enjoy po namin yung celebration na ito bilang aming pasasalamat din sa inyo. Maraming salamat din sa aming pagkain ngayon, aming pagsasaluhan. Papasalamat kami dahil meron kaming merienda na amin pong napagsasaluhan tuwing Wednesday. Kaya aming dalangin na ito po ay magbigay ng kalakasan sa amin at ingatan nyo rin po kami sa aming pag-uwi mamaya. Sa inyo po ang kapurihan, ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.